Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Dare to Us. Interview ng DZRH sa Dean ng San Sebastian College kung saan nag-graduate si BP Sara. In-interview ang Dean kung totoo ba yung paratang ni Ramil Madriaga na si BP Sara as a student ay violente? O ito, pinasinungalingan ng Dean ni Attorney Ted Pastrana. Kasama na, faculty na siya doon sa San Sebastian College nung estudyante pa si BP Sara. Pinasinungaling niya. Hindi totoo yung paratang ni Madriaga. O, pakinggan natin ha. Maaari bang masagot din ninyo sapagkat sa inyo galing ang pangalawang pangulo, ang sabi ni Madriaga, may record yan, violenting estudyante yan eh. Sa inyo bang pagkakaalam o marahil dun sa mga naging professor niya, ano ba ang kwento? Meron bang ganon? Sapagkat ito naman itinanggi na nga ho ito ng Vice President. Pero meron bang napag-usap-usapan dyan? May mga napapagkwentuhan ba dyan? Alam mo yung batang yun, nag-aaral dito, violente yan eh, tsaka tamad yan. Pero siya naman pala first taker noong 2005 with an average of 80%. 80 yung score niya. Dean, ano ho? Anong kwento sa record ng pangalawang pangulo nung siya mag-aaral pa riyan? Alam mo, Henry, dahil nga sabi ko sa iyo, lahat dito ay mga ordinaryong tao. I mean, walang sinisino mga tao. Hindi ko nga alam no na later on ay malalaman mo na lamang na ang iyong palang mga alumni ay naging achiever no sa kanilang field. Pag sila'y babalik, mababalitaan mo na lang. But otherwise, nung estudyante sila, pare-pareho lamang ang trato niya sa mga yan. Walang mag-i-stand out, no? And I can tell you, ako'y miyembro ng faculty nung panahon na nandito ang Vice Presidente. I mean, when she was a law student, kailangan mo pang ipagtanong kung ilan was uneventful, no? Unless na magkakaroon ka talaga ng kaso, no, na magiging isang usapin sa loob ng College of Law, no? Wala, pare-pareho lamang kayo. So, short answer to your question is, I'm not aware of any incident, no? Kasi kung meron man hong ganon at halimbawa may magrereklamo, no, say bullying, no, or kung anumang pananakit ng isang kapwa estudyante, ay di yan makakarating yan sa Office of the Dean o di kaya sa Office of the Dean mo yung diretso, no? At magkakaroon kayo ng formal na pagdinig, no? Para malaman kung may katotohanan ba itong mga sinasabing ito. Kasi mabigat din ho ang parusa sa mga ganyan. Pwedeng exclusion or expulsion. So, the fact na nakagraduate siya, ibig sabihin ay walang ganong negatibo, no, na pangyayari. Otherwise, hindi na-expel na po sana sa College of Law. Hindi al minimum na-exclude from the College of Law or hindi na-issuehan ng Certificate of Good Moral Character. Pag wala kang Certificate of Good Moral Character, hindi ka makakapag-examine sa bar exams. So, yan. Medyo hindi mo talaga kapani-paniwala. Ito na. Another kasinungalingan ni Madriaga na ilantad. So, bilangin natin yan. Sa paratang na violente, tamad, parang may pabor-pabor. Hindi totoo. College of Dean na ng College of Law. And then yung pag-withdraw daw ni Madriaga ng 3 times 100 million pesos each pag-withdraw sa isang mall sa Pampanga. Pinasinungalingan mismo ng taga Lubao, Pampanga na walang mall sa Lubao, Pampanga as of now. So paano siya naka-withdraw sa loob ng mall kung walang mall? O di ba?
Oh, yung painting. Mismo ang artist nagsabi na, oy, akin ya. Hindi ako taga Lubao hindi ako taga Laguna. Hindi nyo ako scholar. Hindi nyo check eh. Ang daming inconsistencies sa check eh. And then, marami pa. Talagang punong-puno ng kasinungalingan itong Madriaga. Salamat naman. Ako, kasabihan nga, do not disturb your enemy when he or she is committing a mistake. Kaya, pabayaan lang natin. At sana matuloy na gawin nilang star witness si Madriaga pagdating sa impeachment trial. At yan na yung tunay na bloodbath, sinasabi ko sa inyo. Ang sarap manood ng impeachment trial na kung saan ang testigo ay i-cross-examine ng mga batikang lawyer. Kasi ako, nakapanood ako mismo ng trial lately, yung kaibigan kong sinampahan ng kaso. Kung ang isang testigo hindi siya nagsasabi ng totoo, ang mga magagaling na lawyers sa pagtatanong pa lang, mahuhuli na siya eh. Kitang-kita ko mismo sa mga hearing ng kaibigan ko na nasaksihan ko. Booking, kaya hindi nagtagal na nabasura ang kaso. Ang kaibigan ko, hindi na siya pinatayo o pinaupo sa witness stand. Kasi ganyan ang kaso eh. Una, mag-present ang prosecution, yung nag-akusa. Present sila ng mga ebidensya nila, testigo nila. After that, ito namang inaakusahan. Siya naman ang mag-present ng kanyang mga ebidensya, testigo. Dito sa kaibigan ko, hindi na dumating yung punto nga magsasalita rin siya. Dahil after ng presentation ng evidences ng prosecution, nag-file ka agad yung abogado ng demurrer to evidence. Ibig sabihin nun, mahina ang ebidensya nila, Your Honor. Pwede ba mag-file ako ng demurrer to evidence? Ganun na. Oh yes, you can. Nag-file. Dinismiss ka agad yung kaso dahil nga mahina talagang ebidensya. Kaya ganyan, nakikita ko na kay BP Sara, maa-acquit si BP Sara dahil sa kakulangan nila ng ebidensya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atupan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang among gihatag nga yero sumo na ni. Kuan na gyud kanang nakaatop na gyud ang mga tao nga gitabangan sa yero. So dili na gyud sila ulanan ani.
At sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong pagpasalamat sa labaw makagagahom Mm. ug sa naghatag sa sin. Dili pa gid mi kapalit sa sin tungod kay wala mi kwarta nga ikapalit ug walay nagtabang sa sin dili pa gid mi makaatop. Oh, so salamat kayo. Salamat kayo.